Yo, what's up mga kanoknok? Ako nga po pala si D-Lods. Kahapon nga po pala ng hapon ay umulan po ng kay lakas at ganito po nangyari sa ating manukan, naging fish pan po ang dating. At ngayon nga umaga, pagkakagising po natin, agad po tayo nagpunta sa ating manukan dahil kahapon po ay hindi po natin sila napatuka. At dahil tumaas nga ang tubig sa ating area kaya hindi po natin sila nabigyan ng patuka at minabuti natin kinabukasan na po tayo magpatuka. At ngayong umaga nga po ay nakita po natin ang area, medyo wala na po masyadong tubig at bumaba na yung tubig. Meron man siyang tubig ay siguro kalahatian na lang. So syempre, ang una natin gagawin dyan, patutukoy na natin ang ating mga noknok. Kakawawa naman at maghapon magdamag silang hindi nakatuka. At ngayong umaga nga po, maganda po ang sikat ng araw kaya mag-iisip po tayo ng una natin gagawin. Syempre bago natin patukay ng ating mga noknok, agad po nating titingnan kung kumpleto pa sila. At sa awa naman ng Diyos ay kumpleto naman ang ating mga baby stag at wala namang nawawala, wala namang kinain ng sawa na sinasabi ko nga sa inyo kahapon. At ganun din sa ating mga tatyawan at sa mga ating mga hen ay kumpleto din naman. At matapos natin bisitahin at agad po tayo nung kumilos na dyan at nagpatuka na po tayo ng ating hen. Unang pinutukan ko dyan ay hen at sinunod naman natin yung ating mga tatyawan na month old. Ating isusunod naman yung ating mga stag. Syempre bago natin patukayan yung ating mga stag, kailangan po natin linisan ng kanya-kanya lang paso ng dahil nababad nga kahapon. At agad na nga po tayong kumilos at kinolekta po natin ang mga paso sa bawat tipi at aking inilagay sa balde na may tubig para sa ganun po ay ating mabanlawan. At ang gamit natin dyan ay meron tayong pangsariling brush na ginagamit sa ating paglilinis ng ating mga patukaan. At ang laman naman ng ating balde yung pinagpaliguan natin kahapon sa ating mga stag, nilagyan ko po ng Ceromite. At hindi ko nga muna itinapon dahil mapapakinabangan po yung pinagpaliguan ng ating mga stag. At pag ang mga ligpitin naman po gamit ng mga ating mga manok ay napakasipag natin magligpit. Pero pagdating sa ating bahay, ang ating pinagkainan ay tamad tayong magligpit. Iba talaga pag usapan ay manok na. Walang imposible at walang mahirap. Kaya ang aking partner ay sobra galit kasi nga tamad ako magligpit. Pero pagdating nga naman sa manok ay may kusa at masipag ako magligpit. Aminin man natin o hindi, karamihan sa ating magmamanok ay tamad na magligpit sa ating bahay. Pero pagdating sa ating manok ay tayo ay may kusa at mabilis pa sa alauna. Yung dating tambay na halos magdamag sa tambayan ay ngayon po ay natuto ng gumising na maaga dahil meron nga po tayong obligasyon. Bukod sa binuo nating pamilya ay may nadagdag pa nga po. At yun nga yung ating pag-aalaga ng ating mga manok. At yung mga bagay nga na hindi natin ginagawa nung araw ay ngayon ay nagagawa na po natin at kinakasanayan. At sa mundo ng ating pinasok, bawal dito ang tanghali na gumising at dapat lagi kami malasakit sa bawat mga manok mo ay pagmamalasakitan mo. At bawat manok na yan ay lahat po ay hindi po magkakasakit kaya dapat araw-araw po natin silang binibisita at aalamin natin kung may sakit pa o may nararamdaman ng ating mga manok agapan agad nang sa ganun po ay hindi na dumoble ang ating gastos. Isa sa mga paraan ko, lagi ako nagbabacteria flushing, maliban na lang kung talaga walang budget, hindi po tayo makapag-bacteria flushing kung hindi. At sa mga baguhan na katulad ko, pag hindi po natin alam ang ating gagawin, pwede po tayo magtanong sa mga batikan na magmamanok dahil unang-una sila po ang masigit na nakakaalam. Sa totoo lang, mahirap magaling-galing, lalo ngayon sa panahon ngayon, marami nagagaling-galingan pero palpak din naman ang resulta. Hindi bali mabagal ang proseso, basta sure ball ang bawat galaw natin, bawat hakbang natin at bawat ginagawa po natin ay sure ball at may patutunguhan. Hindi nakarinig ka ng magandang kwento ay agad mo siya agad paniniwalaan. Gawin mo ang best mo, alang-alang sa mga manok mo, diskarte mo ang di-develop ng iyong manukan. Paminsan-minsan hindi naman masama makinig o humingi ng idea sa kapwa natin magmamanok para sa ikaayos ng ating manukan. At naniniwala pa rin ako sa kasabihan na mas marunong ang nagtatanong. At syempre, alam ko naman nanonood to si Kuya Randy ng RLS Game Yard. At shoutout sa iyo Kuya Randy, sana maparami pa natin ang ating mga manok-nok. At syempre Kuya Randy, shoutout kita, bengi akong manok. Charot! Isa si Kuya Randy sa mga nag-a-advise sa akin kung paano ang gagawin ko sa mga tadyawan, sa mga crosses at ipinaliwanag niya sa akin lahat, C1, C2, mga ganon na kakatawagan na dati hindi ko lubos maunawa kung ang ibig sabihin nun at pinaunawa sa akin ni Kuya Randy. At alam ko naman sa karamihan sa atin hindi nauunawaan yung ibig ko sabihin kasi po kaya po ako nagmanok ay dahil meron akong gustong i-develop at gusto kong mapalabas na sariling masasabing aking breed. At alam ko medyo suntok sa buwan dahil nga unang-unang kalaban natin dito ay puhunan. At hindi natin nasasabi ang swerte, malay mo makachamba tayo. Kumbaga parang nanalo na, bigla natalo. Gawin mo lang ang nararapat mong dapat gawin at huwag kang umasa sa mga chamba-chamba. At least hindi mo man maabot yung iyong pinapangarap, sa tingin ko naman ay at least may nagawa ka kahit simpleng bagay lang para sa manukan. At kung gusto mo ma-develop ang iyong manukan, focus ka lang sa goal mo. Kung maintindihan ang sasabihin ng iba, yung mga laitero na walang ginawa kundi mamula sa kapwa. At tulad dito sa manok sa kapitbahay namin, nakakabush, nagbo-voice over ako, talaok, ayan nga po. At talagang manang-mana sa kanyang among kupa. Charot, subalit totoo. Ayun nga po, natapos na po tayo sa ating obligasyon sa ating mga manukan at tayo nakapagpainom na at nakapagpatukan ng ating mga baby stag at ngayon ay ating i-flex yung ating mga natapos. Ayan po, natapos na po natin sila at medyo malaya na sila nakakagalaw dahil wala na pong tubig sa ating area at pinagmasdan po natin na maigi ang ating range. Kompleto pa rin ang ating mga head at ang ating mga katsawan at maya nga ng konti at meron po tayong ibinukod na isang katsawan na medyo tamlay. Ito na nga po siya. At agad ko nga ibinukod, baka mamaya kasi mahawa pa yung ibang nating katsawan kaya isineparate ko po siya sa isang kulungan. Ito po siya. So meron tayo isang tamlay. Painim natin ng sulfar baka sakaling mabuhay. WPC banded, kailangan natin ma-recover, sayang ang manok. So ayun guys, hanggang dito lang muna ang video. Ito na po yung aking updating video. Bye bye.